Isang magandang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa ating mahalay ng Birhen, sa Holy Spirit, kay Brother Ting, magandang umaga po at kay Sister Early, sa inyo pong lahat na nasa loob ng kawan ng Soldiers of Christ. Sabi ko po, hindi ako iiyak kasi sabi ko yung pong pagpupuri ko ay nakalipas na ng ilang araw, ilang linggo. I-share ko po sa inyo yung tungkol po sa nangyaring sunog sa amin sa Nabotas. Doon po yun sa lugar namin. Noon pong nag-uumpisa na ang sunog, tayo pong mga Soldiers of Christ, ang nakagawian po natin, tinataas po natin yung ating Bible at tayo po ay sumasambit ng awit ng pastol. Yun po ang ginawa ko. Humarap po ako sa sunog, tinaas ko po yung Bible at ako po ay nagsambit ng awit ng pastol. Maya-maya po sabi ng aking mister, magaya ka na, mag-ayos ka na ng ibabalot na gamit dahil haya na yung sunog. Ako naman po, pumasok sa kwarto, naglatag ng kumot, at unang-una ko pong kinuha yung aking mga panghayo at saka po yung uniform ng aking anak. At yung mga importanteng papeles. Yun pong aking manugang na walang tigil ng kaiiyak. Alam niyo po ang iniiyakan niya, yung kanya raw aparador na bagong bili, 4,800 ay masusunog lang. Sabi ko sa kanya, wag mo na intindihin yan. Ang kuhanin mo yung mga bote ng bata at gatas at tayo ay tatakbo na. Paglabas po namin, lumipat kami sa kabilang bahay, nag-brown out na po, wala nang kuryente. Kaya po hindi niya na nakuha yung susi para kunin niya yung mga importanteng gamit sa loob ng aparador. Noon po kami ay lumipat na sa bahay sa kabilang kalsada. Nakaharap po ako sa sunog, doon po sa terrace nila. Halos lahat kami doon ay nanonood ng sunog. 2 bahay na lang po at sa amin na. Yung pong Bible na dala-dala ko, kung noon pong una ay tinaas ko ng tapat sa muka. Noon pong malapit na sa bahay namin ng sunog, tinaas ko po ng ubos todo. Kung gaano po kataas ang kaya kong itaas, doon ko po tinaas ang Bible, 2 kamay. At inaawit ko po ang awit ng pastol. Nakapikit ako, inaawit ko ang awit ng pastol. Awit, sambit. Sambit, awit. At noon pong pagdilat ko, nandoon na po, malapit na sa amin. Yung pong Bible, ibinaba ko na po sa aking baywang, hawak ko pa rin. Ang isang kamay ko po ay nakataas. Nagpupuri po ako kay Lord. Jesus, Jesus. Hallelujah, Jesus. Inaawit ko po ang Jesus. At ng bandang huli, Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. At pagdilat ko po, nasa amin na yung apoy. May bigla pong sumiksik sa isip ko, ang Word of God. Sabi ko, Lord, patawad. Sabi mo, Panginoon, magkaroon kami ng gabutil na mustasa ng pananalig. Masasabi namin, bundok, lumipat ka. Yun po ang ginawa ko, sinambit ko po ang Word of God na yan. At sinabi ko po, sunog, umalis ka. Sunog, lumayo ka. Sunog, umalis ka. At heto na naman po yung mister ko, kinakalabit na naman ako, halika na. Dahil po yung apoy, lumigid na po sa kabilang kalsada. Yung pong aming kinalalagyan, pwede na rin pong abutin. Binitbit ko lang po si Mama Mary at saka yung aking Bible. Lipat na po kami sa aking biyanan. Sa ibaba po, paglalakad namin, nakasalubong ko po yung aking pinsan na nasa volunteer. Sabi niya, ate, pasensya ka na talaga. Sorry talaga. Gustong-gusto kong iligtas ang bahay mo, pero naubusan na ng tubig. Sabi ko, okay lang, talagang ganon. Okay lang. At sa paglipat po namin sa biyanan ko, nandoon na po kami, yung pong mister ko, malungkot, nakayuko. Sabi niya, pag tayo ay nasunog, ang pakikinabangan na lang natin yung flooring at saka yung dingding sa baba. Kasi po yung aming second floor ay kahoy lang ang sahig. At yun pong aming kisame ay plywood.
Sabi ko naman, bakit kayo malulungkot samantalang buti nga tayo may titirhan pa. Ang dami-dami, walang titira, doon lang sila sa evacuation. Tayo may bahay pa, nakasilong pa tayo sa bubong. Noon pong mag-alas 5 na ng madaling araw, humupa na po yung sunog. Umuhupa na yung sunog. Yung pong aking manugang na hindi ko mapigil ang kaiiyak, ay umuwi po pala doon sa amin dahil gusto niyang tignan yung aparador niya na baka nasunog na at yung mga papeles ay nandoon. Alam niyo po ba nung bumalik siya, kung gaano po ang lakas ng pag-iyak niya nang nag-umpisa ang sunog, mas malakas po ang iyak niya nung matapos ang sunog. Bumalik po siya at umiiyak, Nanay, bakit? Nanay, ang aparador ko, nakadikit po kasi yun sa dingding kung saan nag-umpisa yung sunog. Nanay, yung aparador ko, hindi man lang wala man lang nangyari, Nanay. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Dahil noong pong pagkakataong binaba ko na yung Bible at tinawag na ako ng mister ko, alam niyo po, nagkaroon po ako ng lungkot sa puso ko. Mayroon po akong naramdaman kung anong klaseng lungkot. Sabi ko na lang, Lord, ito ang kalooban mo. Tinatanggap namin ng buong puso. Pero ang buti-buti po ni Lord, muli ay pinatunayan niya ang kanyang salita. Manalig ka, manampalataya. Sabi ko, Lord, sa lahat ng salita mo, medyo nahihiwagaan po ako doon sa butil ng mustasang pananalig. Masasabi ko bang bundok, lumipat ka? Pero ito po, siguro sabi ni Lord, yan ang lagi mong tinatanong sa akin. Sige, ipararamdam ko sa iyo. Kaya nga po sa Word of God na yan, bundok, lumipat ka. Sabi ko po, sunog, lumipat ka. Sunog, umalis ka. At sa pagkakataon po na yon, kinabukasan ng umaga, alam niyo po ba na hindi po, ang naitaas po dito ay ang kapangyarihan ni Lord at ang pagsunod po natin sa gawain. Kasi po sa pag-uusap ng mga tao doon sa labas, ang sabi pala nila, alam nila sunog kami, sunog na yung bahay ko. Ngayon po, nung ako'y may dumadaan sa gilid namin, palibasa naglilingkod yan kay Lord. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Dahil sa pagkakataong ito, Lord, ikaw ang aming itinataas. Sabi pa nung iba doon, ang galing-galing naman ng bahay nila, hindi nasunog. Hindi ba nasa kanila na yung sunog? Oo nga, kasi naglilingkod yan kay Lord. Alam niyo po, ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap po ng pakiramdam na ang Panginoon ay magpadama sa atin ng kapangyarihan niya. Sabi ko, Lord, nasabi ko po iyon. Nung nalaman kong hindi nasunog ang bahay namin, nabitawan ko po sa aking sarili, Lord, hindi po ako titigil ng paglilingkod sa iyo. At ganun pa man po, pinapaabot po namin ang pasasalamat. Higit sa lahat po sa ating head servant, Brother Ting, at sa inyo pong lahat na nagbigay ng tulong para doon po sa aming lugar. Malaking bagay po iyon dahil yung pong marami tayong kapatiran doon na inabot. At hanggang ngayon nga po ay nasa evacuation sila. At hanggat lumatagal po, lalo kong nararamdaman ang pag-ibig ng Panginoon. Dahil Lord, ang mapalad ako, napakapalad ko, Panginoon. Dahil wala pong nawala sa amin, wala pong nawala kahit na isang damit o ano. Yun lang pong wallet kung galing sa manugang ko, yun lang po. Kaya po maraming salamat po sa ating Panginoon. At muli ay pinatunayan niya ang kanyang banal. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating Diyos na buhay, sa ating Holy Spirit, sa ating head servant kay Brother Ting, sa ating mga sisters at sa Christ, at saka mga sister natin dito. Magandang umaga po. Ako po ay naoperahan ng March 8 sa may ovary. Sa ovary po ako naoperahan. Nung naoperahan po ako, nagkaroon po ako ng complicated. Ang sakit ko po ay, ito yung sakit ni Chris Aquino, kung nalalaman niyo yung anak na kay Jane Shiap. Nagkasakit po si Chris Aquino nito, DVT po itong sakit ko. At dalawa lang po kami nagkasakit nito. Bagamat si Chris Aquino ay may pera, sa Amerika po siya nagpagamot. Ako po ay walang pera, kaya hindi po ako napagamot sa
sa ganong klaseng ospital. So sabi napunta po ako sa ICU, 7 days po ako. At dun sa ICU na ho, talagang nakikita mo po talagang death row talaga yun. At sabi ng doktor, labas nyo na siya. At akala ko magaling na po ako nung sinabi ng doktor ko na lalabas na ako. Hindi po ako nakakalakad dahil ang aking paa ay magang-maga. Meron po akong bend dito, kung nakikita ng mga elder ko na nakabend ako. So ngayon, nung pagkalabas nila, sabi nung doktora ko, hindi niya po ako in-straight na hindi ako makakalakad. Ang sabi niya, weekly daw po ako nasa heart center. Nung nagpapacheck up po ako sa heart center, sinabi ng doktor ko, lagi ka lang mananalangin. Wala siyang sinasabi, pero ang sakit mo, sakit ni Chris Aquino. Dalawa kayo. Pag nagpapacheck up ako, ganun lang ng ganun. Pero bagamat pinagaling po ako ni Lord, pumunta po ako sa anniversary ng Soldier of Christ. May sabi sa akin, sumama ka, meron pong umakay sa akin. At dun sa first anniversary natin ko yun, ang sabi po ni Brother Teng, ang narinig ko lang, sabi niya, lumundag kayo. Natakot po ako. Natakot. Kasi ang pa ko magang-maga at merong bend at konting galaw lang mo. Delikado po yung sakit kong yon. Sabi, lumundag kayo. Unang lundag ko po, hindi ako lumundag. Natakot po ako. Natakot ako. Sabi ulit ni Brother Teng, lumundag kayo, lahat ng may karamdaman, lumundag kayo. Sabi ko, konti lang yung lundag ko, ganyan lang po yung lundag ko, exclamation. Pero wala akong naramdaman. Sabi ni Brother, yung pinakamalakas na lundag ninyo at lahat ng sakit na yan, bato, matatanggal. Nanalig po ako, sinabi ni Brother Teng. At paglundag ko pong ganyan na malakas, yun po pinakamalakas sa akin. Naramdaman ko po yung paa ko, parang lumagutok. Natakot po ako, sabi ko, Lord, lumagutok yung paa ko. At nang umattend po ako ng overnight vigil, nakita ko po yung paa ko, unti-unti na po siyang lumiliit. At nung lumiliit po yung paa ko, umiitim siya. Pababa yung itim ng paa ko. At bumalik ako nung June, sabi ng doktor ko, magpa-CT scan ka na. Sabi ko, doktora, nangitim po yung paa ko. Sabi niya, huwag ka magpasalamat dahil umitim yung paa mo. Magpasalamat ka dahil lumiit ang paa mo. At ano ba ang ginawa mo? Sabi ko, pumunta po ako sa Soldier of Christ, lumundag. Sabi niya, lumundag ka doon, ganyan pa mo. Opo, pinagaling po ako ni Lord doon. At doon sa June na yon, nung sinitiscan po yung result ng pa ko, sabi niya sa akin, sabi niya, sige, mag-take ka na lang para sa gamot. Dahil yung pa ko po umiitim. Yun nga problema ko, na umiitim. Sabi niya, mag-take ka lang gamot. Yun yung resulta na gumagaling na yung pa mo. Na yung ugat ng pa mo. Nagre-response na siya. Hindi rin po ako nag-take ng gamot noon. Ang sabi ko, bahala si Lord. Hanggang ngayon po, malakas na po ako, nakakalakad, nakakalundag, at papuri po sa Diyos dahil sa pinagaling niya na po. Yun lamang po, maraming salamat.